Lalahatin po natin ang kanilang games. Sino ba ang mananatili sa winner's bracket? At sino naman ang bababa sa loser's bracket? Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa mamawan na labanan. May ganon, may mamawan. World number 1 Magnus Carlsen at yung kanyang former World Championship Challenger Jan Nepomniachtchi ng Russia. Ayan, parang World Championship lang ulit, no? Game number 1, white si Magnus nag-E4. C5 si Nepo, mainit kaagad, o Sicilian kaagad ang bakbakan, no? At tinirahan ng Najdorf, legendary na yan. Bishop C4, bah, binalik ang Sosin. Bobby Fischer's time pa yan ah. E6, A4, yun lang. Medyo may minekos-mekos ditong kakaiba si Magnus. Usually, Bishop B3 yan eh, ang theory eh. Yan talaga mainline eh. Pero nag-A4, aba, teka muna, tingnan natin. Queen C7, Queen E2, Bishop E7, Castle, Castle, A5. Okay, nangain ng space sa queen side at yan ang novelty. Parang ino-over the board lang ni Magnus ang linya eh, no? Dito kasi ang mga common, Bishop E3, King H1, Bishop A2. Ngayon pa lang ang A5, oh, matindi talaga. Bishop D7, Bishop E3, Rook C8, pinatungan ng atake, Bishop B3, Knight C6. Yan, may threat na. Naobligan ng kumapture si Magnus, capture, so may threat pa sa pawn. At nag-Bishop to D4. Okay, at nag-Bishop D8. Bad mo bang ginawa ni Nepo? Okay, teka muna mga kamatsas, ano? Ito kasing Bishop D4 para masapatan ang proteksyon ng pawn E4. At baka napapaisip kayo, Coach, ba't hindi mag-E5 dyan? Para baka bumalik, makuha yung pawn sa E4. Ano gagawin? Babalikan talaga yan. Babalik talaga yan. O, pag kinapture yan, may Knight D5. Yan ang mga teknikan dyan eh. Pakain talaga yung pawn na yan, pero yung D5 naman, bumuka sa opportunity ng puti. Halimbawa, lagay natin Bishop D8 kasi naka-threat. Magbi-Bishop B6. Ayun, may tempo threat sa Knight. Babalik yan, Knight F6, capture, capture, and Bishop A4. Yun lang. Disaster kaagad. O, queenless o ibibigay ng buong buo ang Bishop sa D7. So dito, naobliga na lang na kumapture. Okay? So pinakita ko lang po sa inyo para mayroon tayong kaunting paliwanag sa opening part kung bakit hindi nag-E5 dito. Balik tayo sa Bishop D8 ni Nepo, nag-Rook FD1. Ayun, may na-miss dito. Bishop A4 na pala. Oo nga no. Queen C7, saka mag-E5, may tempo attack doon. Na pag kumapture, capture, may tempo attack sa queen. Pag naman kumapture dyan sa bishop, doon ka capture. Oo nga, mas maganda to. Diretso doon sa G7 ng kain. Ang ganda nga, lamang ang puti agad. Ganda ng opening ni Magnus. Ang dami mga lamang-lamang ah. O, Rook FD1, E5, Bishop E3. Ayun na, bumuka na yung D5. Bishop E6, Bishop G5. Ayan, para ma-eliminate, mailigpit ang knight na yan. Para lalong makuha ang D5 square. Knight to D7, capture, capture. Buong buo yung D5 square. Bishop takes D5. Kailangan ng capture rin eh. Bishop takes, Queen C7, and nag-C3. Knight F6, Rook D3. Kung ka-capture man sa Bishop, okay lang. Rook ang pang-capture dyan. Very strong ang Rook dyan. So, nag-Rook B8 muna para kahit paano makaiwas sa pin and with potential ba na mag-break dyan. Tingnan natin. Rook D2, G6, ayan na, pasingaw lang, King G7, mga positional move, o ganun din naman si Magnus. H5, H4, para pantay lang ang space. Rook C8, Rook A4, ayan. Ito na yung mga binibiling pagalingan sa plano. Kasi, oo nga, nakuha mo nga yung advantage, pero papaano mo itutuloy? Ano yung magandang plano pa rin na matindi? O, planuhan na to eh. O, B4, atras, Rook A3, Queen D7, Bishop D5, binarahan ulit, Rook C7, C4. Grabe magporma si Magnus sa mga bagay-bagay, ano? Queen G4, Rook C3, obligado kasi pasimple yung queen, may threat eh. So, pinoprovoke yung F3, tapos babalik lang ulit. Nag-Rook C3, good move. Queen D4, hamon. Queen E2, iwas. E4.
at nag-queen e3. Na bad move si Magnus. Dapat daw accurate move ay queen f1. Pambihira naman yan. Dito pupunta. Diyan pupunta, no? Grabe yung mga diskarte ng mga strategic approach. Okay, so dito slightly better pa si Nepo kasi mas maaga yung king niya na ma-activate sa sentro. Kung tutusin, naghahabol ng tabla dito si Magnus eh. Capture. Grabe ka, winning na si Nepo. Winning na winning. C5. Rook G8, yun lang. Walang atrasan. Capture na. Naku, sayang yun. Pag nag-C takes D6, Rook takes C3, wala namang mangyayari. Okay naman eh. Winning pa rin eh. Ba't hindi kinapture? Umatras. Natakot. King B3 pumatong uli. Grabe namang pagkakataon yun. Grabe, parang tawag ng mga player dyan, parang namulto Nakakita ng multo ron, umatras bigla. Nag-winning pa si Magnus ng malaon. Bustawi. Ayun, hindi kasi pwedeng capturein to mga kamatsas. May D7, di mapipigilan. Grabe, namulto yung position. Biglang umatras dun kanina. Nanalo pang bigla, winning pa. Pambira talaga. Malakas mang multo tong si, obligado mag-check kasi mamatyasin na eh. Check. Busta yun. Nag-resign na rin po kasi ito na rin yung paparating. Mag-rook C7 na rin eh. B7 pa pala. Pag alis ng Torre, then rook C7 matchas. Nip yan. Malupites talaga. Nakamumu pa si Magnus doon. Losing na losing. Nip, galing. So, game number 1 panalo. Game number 2 silipin natin. Black naman si Magnus. Nag C4 si Nepo. English. Aba, makunat ito. Makunat. Bishop G2. So, kung tawagin ito ay 4 knights, king side, fianchetto variation. Ayun, pagtira ng Queen C2, Knight F6, novelty na yung Knight F6. Dahil ang common dito ay yung Knight DB4. Okay? So, Knight F6, A3 para mag-B4, Knight D4, capture, castle, at nag-B4. Ayun, mag-Bishop B2, C6, Bishop B2, Rook E8, E3, Bishop B6, and Knight A4. Hinabol ang Bishop G4, at kumapture na at nag-F4. Okay, para mabuhay ng lubos ang diagonal. So, nag-Bishop E2, ayun, yun laing ang mga diskartihan doon. Nagpa-quality down dito si Nepo. Capture. Pero, yun lang. At dito mga kamatsas. Ayan, paano hinatulan ni Magnus ang bad move na yan? Magulo na to Critical position na to. Nakatreat na yung knight, nakatreat yung pawn. Kung ako titira dito, parang gusto ko ng knight h6, di ba? Para depensahan yon. Pero may ginawa si Magnus. On time, napakaganda, perfect. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Queen takes D2. Accurate. Huwag matakot na makapture ang F7. Sumabay ng atake. Nag-Bishop C1. Okay, syempre pag kinapture ang knight, simpleng bawi lang. Pag kinapture yon, king h8 lang. Okay? Pero nag-Bishop C1 muna para may tempo threat at nakabitin pa yung knight. Nag-Queen E2. Nakarkula ni Magnus to, no? Hindi pala pwede mag-Bishop F3. May Queen H2 matchas. Nip yan. So, kumapture na lang doon, king h8, e4 para mabuhay ang diagonal niyan. Pero nag-knight e5, nip na depensa ni Magnus ang lupit. So, accurate ang depensa. Accurate. Walang magawang puti. Capture. Check muna. Accurate talaga, Nip ka accurate. Capture. Boom. Linis. Malinis. So, Rook F8. So, threatening check. King G2. Kasi kung kakapturein to, mga kamatsas, magku-Queen E1. Queen B5 depensa, magku-Queen F2 lang. Then, laglag pa rin ng bishop. Okay? So, nag-King G2, Queen B2 check, King H3. So, hindi pa pwedeng kumapture ng libreng bishop dahil may back rank pa.
So, queen takes a3, queen takes b6, and queen f3. So, threat ang bishop. May mga check-check doon. h6, nagpasingaw na pero bad move. Dapat daw queen to f5 check. At kapag nag-king g2, queen e4 check. King h3 and rook a8. Yun pala mga diskarte doon. So, pag nag-bishop b7, may check ulit. Oh, medyo nakakailang lang. Parang ang layong makita. Nandito na yung topic, biglang lilipat doon. So, nag-h6, pasingaw lang. Queen g6. Ayun, queen g6, threatening bishop d3 yan eh. Mamatyasin, di ba? Rook f6, check. Ayun. Nag-bishop e2, bad move. Dapat daw bishop c4 lang. Para may mga pangkulit-kulit na mga check-check pa doon. Ano? Tapos queen f5, check. King g2, queen c2, check. Ayan. So, nag-bishop e2, queen f5, king g2, queen d5, check, king h3, rook f2. So, ito na yung, ito na yung continuation mga kamatyas. Nag-winning ka, pero kailangan perfect pa rin accurate pa rin ang gagawin mong sistema. O, check, bishop g4. Oh, perfect eh, no? Grabe mga sayaw, oh. May hataw doon, oh. Bishop e6 na bad move, dapat daw bishop h5 pa rin. Okay, capture. Oh, perfect. Matyas. Net talaga perfect ang approach dito ni Magnus. Nakakatuwa maglaro si Magnus, no? Okay, game number 3. Tabla lang ang kailangan ni Magnus. 2.5 na siya sa 4 games na kanilang match, no? At si Nepo naman must win na para makatuto siya and maka-tiebreak pa. O, tingnan natin mga kamatyas. Kaso, puti na naman dito si Magnus. Nag-e4, c5, Sicilia na naman ang ginawa ni Nepo. Mukhang hindi ka nadadala. This time bishop e2. Hindi na bishop c4. O, bishop e2. Sikat dyan si Karpo, but Anand noong araw. g4! Naku po, binuhay ni Magnus ang Keres attack. Nag-Keres? Against Dragon, ha? Dragadorp to eh. Yung pinagsamang A6 at Dragon, Dragadorp ang tawag dyan. Oh, kinumbine pero nag-G4, oh, Keres. Keres attack ang pinangtimpla. Knight H5. Pag kinapture, di pwedeng capture and bitin pa. Oh, pero nag-bishop E3, depensa muna. Paano ngayon yan? Nakabitin yan. Knight C6, Knight B3. Bad move. Ba't kaya? Dapat daw ay Knight to D5, Yan na pala mga improvements, no? Ng computer, Knight D5 ang tira dito. Pero Knight B3, bookline pa rin naman yan. Bishop E6. Ayun, novelty. A5 ang last na ginawa dito sa gantong position. Recorded. Balik tayo, Bishop E6 novelty. F4, Rook C8. Another bad move dapat daw po ay capturein to. Naku po naman. Bakit naman ibibigay ang fianchetto? Para makatakas. Yun na yung nirecommend dito ng computer. Pero, nag-Rook C8. Boom! F5. Ang lakas. Oo nga, may ganyan kaagad. Kinapture na lang. Capture. Bishop to E5. Another bad move by Nepo. Nawindang si Nepo dito sa ginawa ni ano. Akala ko si Nepo makakasurpresa ng Dragadorp eh. Hindi eh. Sinurpresa siya ni Magnus. Dapat daw ito pa rin, oh. Capture sabay Knight G7 pa rin, oh. Kaso sino nga makakaisip niyan ang bishop inaalagaan pag fianchetto, hindi basta-basta binibigay. Bishop E5, yung capture, Knight D5, E6, pinaalis ang knight, F takes, yun nga lang may queen takes H5, durugatious kagad. Durug kagad. King D7 obligado kasi kung dito po, kakaslingan lang yan with check pa, mathematician yan dyan. King D7, Queen F7 check, Knight E7, Knight B6 check. Aray ko. Tinamaan, aray ko. Ang sakit. Check. Bugbog sarado kay Magnus. Grabe ginawa ni Magnus kay Nepo. Na-culture shock dito si Nepo sa ginawa. Ayan, threatening matchas. Cultured shock. Ang lalakas sa mga bitaw ni Magnus. Boom! Grabe na to. Bishop D4 pag kinapture kasi to mga kamatsas, may Bishop A7 check. Diretso hukay kagad. Diretso hukay eh. Balik tayo. Nip talaga. Boom! Sarap. Nip. Resign kasi pag kinapture ganun. Boss! Matsas. Grabe ginawa. Mikhail Tal binuhay ni Magnus. Durug-durug si Nepo. Walang kabuhay-buhay sa game number 3. Tabla na nga lang ang habol eh. Spectacular pa.
Grabe naman yan. Gracious ka, Magnus. Saan mo ba kinukuha yung mga Tiradingsky mo? So, ayan po. Sana natuto kayo sa tatlong hataw na ginawa ni world number 1. Napakaganda. Nakaka-entertain panoorin ng mga laro niya. No? 3-0. Bokia, Mr. Perfect ang ginawa dito ni Magnus. Okay. So, abangan pa natin ang mga kaganapang mangyayari sa winner's bracket, especially sa laro ni Magnus. And, syempre, di natin iiwan si Wesley. Halukayin pa rin natin ang magiging performance niya sa loser's bracket. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Click nyo na po ang subscribe button and ang notification bell all para lahat ng ating mga videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas, mag-follow na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.